What's up mga kumare kuntigang o kumusta po kayo? Nako, eto usapang relasyon na naman po tayo ngayon ha mga kumare kuntigang kasi itong isa natin ditong follower na ito si Madam na hindi ko na po babanggitin ng pangalan ha mga kumare kuntigang na yung nagpagawa po sa atin kamakailan nung ating ritualan, yung ating pong pampabalisa at pampabalik ng asawa ritual, eto na po, meron na po siyang testimony ngayon, feedback sa atin kasi allegedly ay tumalab na daw po yung ginawa nating ritualan sa kanya. Kaya ito, naku, i-share ko sa inyo kasi ako po'y excited din. Kasi ito po'y medyo matagal-tagal ko na rin pong ginawa ito. Last month pa po kasi ito ito, ngayon lang po siya nag-feedback po sa atin at ito na nga yung testimony niya. Umepek na daw po yung ginawa nating ritualan. Ito ha, babasahin ko po kaya lang wala kasi yung antipara ko Ha? Ay! Ako nalaglag. Nakalaglag na si ano. Hay! Takto ka Halika nga rito. Halika rito! Halika rito! Pumasok ka dito. Nakapa, dito ka lang. Nangay-ngayin ka ng aso. Taka ka. Nangay-ngayin ka ng aso Ito kasi dito tabi ko si ano. Si Muret. Sabi ko dito ka muna sa tabi ko. Kasi para malamig-lamigan baga. Kasi nangay-ngayin nga po ng aso. Si Magdalena, inaabangan, nangat-ngatin yan. So, ito na po. Nagulat. Tumal po kasi. Hay, wag kang tatalon. Dito ka lang. Leche, Tignan mo, inaabang kasi siya ng aso. Si Magdalena. Ayun, Tignan nyo, kasi medyo makulit na kasi ito. Itong aking pusang si Muret. Ito po yung kasi anak ni Ligaya Alicia. Buy, kaisa-isa naman. Kaya mutyang-mutya ko yan ngayon, At medyo lumalago na yung buhok niya. Tignan nyo naman, ang cute. Kaya lang medyo pangit nga ang niya, balahibo. Yung kulay baga, kaya ang tawag nga sa kanya nung una ugly duckling. Pero tawag nga sa kanya ngayon ay Muret. Yan si Muret. Hello, Muret. Yan. Saka muna, huwag kang tatalundot. Baka ikaingat-gatin ka ng aso. So, nasa na ba tayo? Ito na nga, si Madam, na yung nagpagawa nga sa atin ng ritual. Ibabasahin ko po yung message na sa atin na makumakita ng ito. Pinadala niya sa atin ito nung isang araw kasi, sabi niya dito, hello, Meme. Nako, positive. Alam niyo po, tumawag po siya sa akin nung Sabado. Kumusta daw po ako? Akala ko nga po kung sino kasi ibang number gamit niya. Nag-message daw po siya sa akin last week pero di daw ako nag-reply. Kasi di ko po nabasa message niya. Pag-check ko sa messenger ko, siya pala yun. Nangungumusta nga po. Hindi ko talaga expected. Thank you, Sir Rico. Nagulat talaga ako. Hindi ko akalain ganun palang epekto nung rituala na pinagawa ko. Salamat po talaga, May update ko po uli kayo sa susunod. God bless po. Di ba? At for today's video po, makumark na tayo po ay mag-share ng po ngayon isang napaka-powerful po na manifesting spell na mayroon pong same effect na katulad po ng nangyari kay Madam. Ay, nako, nalaglag na naman. Nako po. Asa na nagpunta? Teka lang, hamak marikitigang. Asa na nagpunta? Nako po, si Maria Joseph, tumalon naman yung pusa. Baka ngat-ngatin kasi ni Magdalena. Walang iya kasi sa Magdalena Hoy! Halika nga rito, Muret. Direk! Kunin mo nga muna si Mureto, ngangat-ngatin kasi ito ni Magdalena. Kasi talaga, ikaw naman, huwag mong pakialaman yung pusa. So, yun lang po haba kumain. Kung halimbawa kayo po meron din ganyan na katulad na problema ni Madam na namumblema ngayon sa inyo kung mga karelasyon. Yan, yung mga jowa nyo, mga papa nyo, mga asawa nyo, mga apam nyo, na medyo tinatabangan na sa inyo. Pues, meron naman po tayong magagawang mga pamamaraan na makumari kuntigang. Ritualan po ito, manifesting spell na pwede po nating gawin sa kanila para kumbagay manumbalik ang dating init ng pagmamahal nila sa inyo. Gusto nyo? Diba ako gusto ko yun na makumari kuntigang. Tapos Maria Joseph, nasaan na yung pusa ko? Sandali lang makumari kuntigang. Ayaw, di ma. Ay, galing ka na rito. Takot ka talaga Ang kulit mo. Kaya ang kulit mo talaga. Ang kulit talaga Ikaw pakialaman yung tripod ko at nauga. So, ayun nga po makumari kuntigang. Halimbawa, kayo po yung namumblema din sa mga karelasyon nyo, sa mga boyfriend nyo, asawa nyo, papa nyo, mama nyo, pwede sa lalaki sa bahay, makumari kuntigang, o sa mga tomboy at bakla. Pwede po itong gamitin, makumari kuntigang.
Alam niyo po ba na may isang napaka-powerful po na manifesting spell tayo magagamit para yun na nga, mapanumbalik natin ang dating init ng kanilang pagmamahal sa inyo? Ano yan? Ito po, ituturo ko na sa inyo, ha, kumari ko bigang, ang ating manifesting spell na, yun na nga, panglukmay sa ating mga minamahal sa buhay. Paano? Ganito po, ha, kumari ko bigang, kayo po kumuha lamang po ng litrato nila. Halimbawa, wala na po sila sa bahay nyo, lumayas na, sumama na sa iba. Nangabit na. Tumakas na. Nakaparin ka! Bakto Tignan mo, nakaabang naman si Magdalena. Busy talaga kayo Ako kulit nyo. Sige, tumalong ka dyan. Bahala ka sa buhay mo. Ngat-gating ka ng aso. So, ganito ang gagawin nyo. Kumuha po kayo. Yun. Psst! Huwag mong habulin yung pusa, Itong si Naririndi ako sa inyo, Ayaw, So ganito, kayo po kumuha po ng litrato nila. Kung halimbawa, wala na nga po sila sa bahay po ninyo. Anong gagawin natin sa litrato? Meron po tayong isusulat na isang napaka-powerful po na manifesting spell. Ayan po, isusulat ko po yan dyan sa ating screen. Isusulat nyo po yan ng 7 beses sa likod po ng litrato niya, kasama po ng pangalan at birthday niya. Ang salitang Sakturam. Yan. At yan po ay bibigkasin nyo po ng 7 beses din paulit-ulit bago kayo matulog sa gabi at yung litrato niya ay ilalagay niyo po sa ilalim po ng inyong pong mga kama. Hindi po sa ilalim ng unan, kumari ko tigang, sa ilalim po ng paa ng kama. Yung pong hinigan nyo, yung pong pinakapaa. Iipitin natin sila dun sa ilalim ng ating kama, paa ng kama. Bakit? Para matulig na sila. Matulig, para mabalisa. Kumbaga, para sila po ay matingar-ngar na at sila po ay hindi makakatulog sa kaiisip sa inyo na nangyari katulad dito kay Madam na nangyari sa kanyang asawa. Dahil na, bumabalik na, may message na. Oh. Lakas, mariasip at kita talaga nito niya, Kaya hindi ako nagaganda sa kulay niya, Ang pangit kasi ng kulay niya, parang kulay kanal. Tignan nyo. Pero ang cute naman. Ako'y natutuwa. Kasi napakaliksi niya. Napakakulit. Napakaliksi, talon ng talon. Ako'y nagulat na isang araw, nasa lamesa na at binubungkal na yung mga ulam doon, yung bangos. Kalit-lit pa yung mandurugas na. Kapit-kapit namang awayin niya doon. Ni Magdalena, itong aso ko dito. Yung gitera, siguro yung nagseselos. Dito mo na tayo. So yun na nga po, kumari ko. Huwag mo sabing ugain yan. Inuuga niya yung tripod ko, Yun, halimbawa nga kayo po, kumari ko ay gusto nyo rin pong magpagawa ng ating mga personal na ritualan. Message nyo lamang po ako, kumari ko kasi tayo po marami pong iba't ibang mga ritualan na ginagawa. Yan, yung mga obsession love ritual, yung mga banishing ritual, yan, yung mga pampabalik at pampabalisa ng asawa ritual. Pwede nyo po ipagawa yan, kumari ko At halimbawa kayo po yung namumblema din sa mga problema nyo sa mga biyanan nyo. Yun, yung mga masama ugali ng biyanan nyo o yung may mga utang kayo o kayo po yung mga nadidemanda na at may mga kaso kayo. Tayo po yung gumagawa din yan. Kontra-demanda, kontra-kaso ritual at yung mga iba pa natin mga ginagawang ritualan dito. I-message nyo po ako kumari ko kung gusto nyo pong magkaroon po ng same effect na katulad po nito ni Madam na talagang positive, kumari ko umepect na agad-agad sa kanya. Di ba So yun, pagkatapos po nun kumari nasa pa tayo doon sa picture. Ano pong gagawin po ninyo? Kukuha po kayo ng litrato niya, isusulat nyo dyan yung pangalan niya, birthday niya, at 7 beses nyo pong isusulat yung salitang yan, ang salitang Sakturam, at 7 beses nyo rin po yung uusalin, at ibubulong sa pangalan niya bago kayo matulog, tapos iipitin nyo po yung picture niya sa ilalim po ng paa ng kama nyo. Tapos matulog na kayo sa loob po ng 7 araw din. Pagkatapos po ng 7 araw, yung pong litrato niya ay susunugin natin at ito po ibabaon natin sa lupa at makikita nyo. Yay, kukonek sa inyo. Magme-message yan, tatawag yan sa inyo. Cha. Kasi sila po ay matitingar-ngar na at mababalisa yan. Hindi nakakatulog, kumari kong tigang. Katulad itong isang tumawag sa atin ng isang araw. Ako'y, ano bang gusto niya? Ay, iba naman kasi ang gusto ni Madam Ang gusto niya ay rumes back dun sa kabit ng asawa niya. Sabi ko, ma'am, yung gusto nyo para sa kaliwayan. Kasi ang gusto niya tegein. Gusto niya matege yung kabit ng asawa niya. Nakasabi ko yun ako, ma'am, bad yun, masama yan.
wag na lang yan ha, sabi ko sa kanya. Pwede po natin siya gawan ng mga karma pamaru sa ritual, pero hindi po yung ganyan na tayo po mag inflict ng harm o gagawa tayo ng gano'n. Yung sa kaliwa, kasi gusto niya doon sa kabit, mateg ors na. Gusto yung teg ors sa sobrang galit. Madami. Tsaka sabi ko, naku ma'am, hindi kaya ng powers ko yan. Sa iba po kayo lumapit kasi hindi po tayo ganyan. Kasi yung po mga ganyang gawain, sa kaliwa na po yan, yung maninegi, baga, sabi ko, sa mga ano po yan, yung mga mangkukulam talaga yan, ma'am. Kumunta kayo ng mangkukulam. Sabi ko, may kilala naman po ako. Sabi ko, willing ba kayo magbayad? Sabi ko, gano'n. May kilala ako, sabi ko, gano'n. Kaya lang, baka hindi nyo din kaya ang presyo. Kasi, syempre, mga exclusive yun eh. Exclusive. Ay sabi ni madam, ay magkano ba? Ay hindi ko na po sinagot kasi ayaw ko nga din po, ayaw ko din i-push yung mga ganyang gawain kasi sabi ko, masama nga yan. Sabi ko, baka balikan kayo niyan, ma'am. Balikan sa inyo pagka ganun. Pero ito na po ating mga ginagawa ditong mga manifesting ritual lang po. Yan, katulad yan, yung pong mga obsession love ritual po natin. Yan, yung mga panglokmay lamang po natin na ginagawa. Tinutulong po natin yan sa mga yung nangangailangan. Pero hindi po lahat tama, kumari ko tigang. Siyempre, ina-assess pa rin po natin yan, yung mga ganyang klase po ng relasyon na baka sabi nga, hindi na daw po dapat ngang pabalikin pa o i-push pa. Bakit pa ba natin pag-aksaya ng panahon, di ba ga? Kasi kahit baga sila po may sinasabing pambayad sa ritualan natin, pero kung sa tingin ko after ko ma-assess na ang relasyon parang wala na nga po at hindi na rin uubra, wag na lang. Iminumungkahi ko na wag nyo nang ituloy, sinasabi ko talaga sa kanilang diretsahan. Tapos, yung iba yung mapapili talaga. Kasi one time, katulad nung may nakausap po ako, lalaki naman yung tumawag sa atin, nagpapatulong nga na pabalikin daw yung asawa. Ang problema naman pala, nasa kanya rin. Kasi after po natin ma-assess, siya naman po pala ang may kasalanan, kaya lang po sila nagkahiwalay. Kasi sila po yung nakapisan lamang doon sa biyanan nung babae. Tapos siya naman po, wala namang trabaho. Tapos may bisyo pa, kaya daw siya parang pinalayas nga doon sa bahay nung biyanan niya. Ngayon, naghiwalay sila, itong babae ay nagtrabaho sa Manila, nagtrabaho ng Maynila. Ngayon, may nakilala. May nakilala iba, siguro mas better. Di siya, sa puwera na. Sa puwera yung lolo nyo. Ngayon, parang siya siguro nagsisintin. Gustong bumalik, gustong balikan. At yun nga, nagpapagawa nga sa akin. Sabi ko, sir, hayaan na lang natin siguro kung halimbawa, baka doon naman siya masaya na. Wala naman sila ding anak kasi wala nga daw silang anak. Yun nga. Tapos, pero kasal po sila kasal sila. Kaya lang yung babae nga parang, yung babae na rin ang umiwalay. Kasi parang siguro napagod na rin sa kanya. Parang nasawaan na rin. Kasi ganyan po yan kumari kung tigang. Yung mga ganyang problemang relasyon, hindi lang natin titingnan yung isang side lang. Kailangan, i-assess po natin yan pareho. Halimbawa, tatanungin natin sila kung ano ba yung naging problema, kung bakit sila naghiwalay, sino nagkaroon ng problema, sino nagkaroon ng kabit. Baka yung pala ang problema, nasa iyo rin naman. Tapos ikaw pa yung hamit na hamit ngayon na pabalikin yung asawa mo. Tapos wala ka naman palang ginagawa para sa buhay nyo. Diba, wala kang trabaho, ganyan. Tamad ka, puro bisyo ka pa, puro ka scatter, aleche. Wag na. Hindi ko po yan ipupush kapag kaganyan. Minsan ginagawa ko dyan, alam nyo, tinataasan ko ng rate. Sasabi, yun po ang talagang rate ko. Pagka tumatawag, wala po, yun lang talagang rate ko. Kasi ayoko nga gawin. Kapag ayokong gawin, it's either, sinasabi ko, wag nyo nang i-push, wag na natin i-push kasi parang hindi naman worth na i-push yan. At saka baka din hindi lang po mag-manifest. Or yun nga, minsan, talagang pinaprangka ko willing po ba talaga kayo na gawin ito? Willing ba kayo na magbayad talaga? Pagka ganun ng usapan, sinasabi ko na yung totoo. Para kumbaga parang i-discourage na natin. Kasi nga, pagka minsan, ayokong gawin talaga, hindi ko talaga ginagawa. Marami akong na kausap na ganyan, puro yung mga problema sa lalaki kasi sila ang may kasalanan kung bakit sila nagkahiwalay. Usually ang nagiging kliyente ko, yung mga tumatawag sa akin, puro lalaki. Sila yung iniwanan na babae. Nagtataka ako, bakit kayo iniiwanan ng mga asawa nyo? Diba? Baka nasa inyo ang problema. So yun po mga kumari kung tigang kung halimbawa kayo po yung namumblema din sa mga ganyang problemang relasyon, PM nyo po ako mga kumari kung tigang kasi pwede po natin niyang gawan ng ritualan at baka yan po ang maging
sagot dyan sa mga pinuproblema po ninyo. O, di ba? At abangan nyo pa po ha, mga kumari ko tingnan yung mga bago po nating mga videos na ipopost dito at marami po tayong mga bago ngayon na mutyang dumating at yung mga iba pa nating mga ritualan at orasyon na gagawin. Oh, so with that mga kumari ko tingnan, keep safe and God bless. Thank you for watching. Bye mga kumari ko tingnan. Nasa na yung pusa ha? Leche eh. Ay, halika nga dito. Tingnan mo, magkatabing dalawa oh. Nag-uusap siguro. Ayun, nasa ilalim ng ng lamesa. Ha? Dana!